Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ibang-ibang mag-alaga ang mga Filipino healthcare workers kung ikukumpara sa ibang mga lahi. Kaya naman sa pagdaan ng panahon, ang Pilipinas ang naging takbuhan ng ibang mga bansa para punan ang pangangailangan at kakulangan ng kanilang mga ospital. Ang oportunidad na kumita ng mas malaking pera at madala ang kanilang pamilya sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang buhay ay hindi pinalampas ng mga nurse at kahit mga doktor. Kung ikaw ay maghahanap sa internet ng mga vlogs tungkol sa kanilang mga buhay, masasabi mong mas maayos ang kanilang kita at kalidad ng pamumuhay sa bansa na kanilang pinuntahan. Kaya hanggang ngayon ay maraming mga tao nangangarap na pumunta sa ibang bansa. Ngunit kung ang mga healthcare workers na umaalis sa bansa ay nakakaranas na maginhawang pamumuhay, naiulat naman ng Department of Health ng mga ospital sa Pilipinas ang namumroblema. Dahil sa dami ng nag-alis sa mga healthcare workers, ang bansa naman ang nagkaroon ng kakulangan na umabot na sa halos 190,000. Bagamat ang mga healthcare workers ay alam ang estado ng healthcare system ng bansa, hindi naman sila nagsisisi sa kanilang desisyon dahil sa liit ng sahod at di umanong hindi magandang trato sa kanila ng mga ospital na kanilang pinasukan dati. Magpahanggang ngayon, napakarami pa rin mga profesional ang nangangarap na makaalis sa Pilipinas dahil para sa kanila, yun lamang ang tanging paraan upang makaahon sila sa hirap ng buhay. Ngunit kung ang karamihan sa mga bagong healthcare workers ay laging papalabas ng bansa ang end goal o pangarap sa buhay, ibahin mo naman si Maria Vicenta o mas kilala sa palayaw na Marivic. Base sa mga report, nang siya ay makatapos ng pag-aaral at makuha ang kanyang lisensya sa pagiging doktor, si Marivic ay naglingkod sa iba't ibang mga ospital. Pagkalipas ng ilang taon, sa halip na sumabay sa ibang mga tao na lumabas ng bansa, noong 1992 ay nagdesisyon si Doc Marivic na lumipat muli ng ospital. Pero sa pagkakataon na ito ay nag-volunteer siya na maglingkod sa isang liblib na lugar sa Cotabato upang paglingkuran ang mga mahihirap at doon ay tinawag siyang isa sa mga doctors of the barrio. Halos isang dekada simula nang siya ay maglingkod sa maliit na lugar na yan, ay doon na rin niya nakilala si Agustin Juan Tello na nooy isang pulis. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 mga anak. Ang kanilang pamilya ay naiulat na nakitira sa ORC na malapit sa Sinsuat at Gutierrez Avenue sa Cotabato. Inilarawan ni Agustin na ito ay hindi lamang mabait at malaga na asawa, pero ganun din ang trato ni Doc Marivic sa kanyang mga pasyente. Ngunit isang balita naman ang wawasak sa magandang reputasyon ng doktora. Sa ulat na ito na lumabas noong August 2016, si Marivic na kilalang mabait at maalaga ay may pagkamainitin pala ang ulo. Sa pagtatapos ng artikulong yan, si Doc Marivic ay pansamantalang naban sa pagsakay ng anumang eroplano ng Cebu Pacific habang gumugulong ang kaso. At upang maintindihan mo ang punot dulo ng lahat, babalik tayo noong July 30, 2016 bandang 12:40 ng hapon. Base sa ulat, ang doktora ay sakay ng Cebu Pacific Flight 5J955 na babiyahe mula Maynila pupuntang Davao. Nang kumpleto na ang mga pasahero na nakalagay sa manifest, ang seatbelt icon ay umilaw na nangangahulugan na kahit ano pa ang ginagawa mo ay kailangan mong itigil at dapat kang bumalik sa iyong inuupuan dahil magsisimula na ang safety demonstration kung saan ituturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin kung magkaroon man ng aberya habang nasa himpapawid. Kung ikaw ay madalas nang sumakay ng eroplano ay maaaring pamilyar ka sa protocol ng mga airlines na pagkatapos ng safety demonstration, MAPE International o local man, ang ilang mga flight attendants ay iisa-isahin ang bawat upuan at mga overhead bin para masigurado na ang mga bags o namang bagay na nakalagay doon ay hindi mahuhulog sa ulo ng mga pasahero kapag nagkaroon ng turbulence sa himpapawid. Ang isa sa mga taong naatasan para sa inspeksyon ay ang cabin crew na si Madelti. Sa kanyang pagsusuri ay okay ang lahat ng storage bin at ang mga pasahero ay maayos na nakasuot ng seatbelt.
Pero nang siya ay dumating sa 16th row, ay napansin niya na ang overhead bin ay hindi maayos na nakasara dahil nakikita pa niya ang bag. Kaya nakiusap siya sa pasahero na nakaupo doon na si Dr. Marivic na tumayo at ayusin ang posisyon ng bag alinsunod na rin sa kanilang safety compliance. Pagkatapos niyang sabihin yan ay umalis na siya at chinek ang iba pang mga pasahero. Nang bumalik si Madel sa 16th row ay napansin nito na hindi inayos ni Marivic ang bag. Kaya para hindi ito mahulog, siya na lamang ang nagbukas ng overhead bin at nagsuksok ng bag. Pagkalipas ng ilang oras ay maayos na nakarating ang eroplano sa Davao at ang lahat ng mga pasahero ay bumaba na pero nanatili sa kanyang kinauupuan si Dr. Marivic. At ang nakakapagtaka ay kinakausap nito ang ibang mga crew. Kaya para makasigurado na okay lamang ang lahat, ang lead crew ng flight na kinilalang si Grace Fatima Magtibay ay lumapit sa doktora. Nagpakilala siya kay Marivic at nagulat siya nang sinabi nito na gusto niyang makita ang cabin crew na si Medelty na kung matatandaan mo ay nakiusap sa doktor na ayusin ang kanyang bag sa overhead bin. Isang cabin crew ang nakarinig na sinabi ng doktor na gusto niyang sampalin si Madel. Doon ay napagtanto ni Grace na ang doktora ay walang balak na lumabas hanggang hindi nito nakikita si Madel. Kaya para matapos na ang lahat ay tinawag niya ang flight attendant. Nang makita ng doktor ang flight attendant ay inutusan niya itong lumapit. Pero nang makalapit sa kanya ang flight attendant ay malakas niya itong sinampal. Ang lahat ay nagulat sa ginawa ni Dr. Marivic. Pero sa depensa nito ay sinabi niya na nararapat lamang na sampalin niya ang crew dahil bastos ito. Idinagdag niya na kahit nagpapaseatbelt sila ay inutusan pa siya nitong ayusin ang overhead bin. Naging mabilis ang pangyayari dahil pagkatapos nitong sampalin ng crew ay kaagad lumabas ng eroplano si Dr. Marivic. Ang natulilang crew ay inabot pa ng ilang segundo bago mahimasmasan kaya saka pa lamang siya nakatawag sa mga security guards. Ngunit ang doktorang galit na galit ay hindi nagawang mapigilan ng mga gwardya at ito ay tila naging untouchable o hindi maaaring banggain dahil natakot ang mga ito nang sabihin ng doktor na ang kanyang asawa ay isang colonel. Ang insidente ay nalaman ng pamunuan ng Cebu Pacific kaya noong August 12, 2016, kasama ang ilang mga representatives mula sa airline, si Madel ay dumulog sa Davao City Prosecutor's Office para sampahan ng mga kaso ang doktora tulad ng slander at pananakit. Ang kanyang ginawa ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga tao sa internet. Pero karamihan sa kanila ay binatikos ang ugali ng doktora. Habang gumugulong ang kaso laban dito, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain bilang doktor sa kanilang lugar sa Cotabato. At pagkalipas ng ilang linggong usapan tungkol sa ginawa niya ay bumalik sa normal ang kanyang buhay. Lumipas ang 1, 2 hanggang 7 taon ay hindi na ulit lumabas ang kanyang pangalan sa kahit anong pahayagan. Kahit ang nangyari sa mga kasong isinampa sa kanya ay wala na rin naging update dahil na rin sa daming iba't ibang mga issue na naglabasan na mas pinagtuunan ng pansin ng mga reporters at TV news outlet. Ang pamunuan naman ng Cebu Pacific ay kinundina din ang asal ng doktora at naglabas sila ng official statement kung saan inanunsyo nila na si Dr. Marivic ay pansamantalang nasa kanilang blacklist. Ibig sabihin, hindi siya maaaring sumakay at mag-book ng flight sa Cebu Pacific hanggang hindi pa tapos ang paglilitis. Ayon sa ulat, bagamat ilang beses siyang nabash sa internet, ang mga tao naman sa Cotabato ay tila hindi naapektuhan at hindi nagbago ang trato sa kanilang mahal na doktora. Mas lalo pang napatunayan na isang respetadong tao pa rin si Dr. Marivic sa kanilang lugar nang hindi siya natanggal sa kanyang pwesto bilang doktor at sa halip noong 2023, siya ay naiulat na lumipat ng opisina at na-assign sa Cotabato City Medical Society na matatagpuan sa compound ng Cotabato Medical Center. Kasabay ng pagkakaroon ng bagong opisina ay nadagdagan din ang kanyang responsibilidad dahil siya ay inatasan na maging treasurer ng mga doktor sa buong Cotabato. Ang kanyang araw ay naiulat na magsisimula ng alas 8 ng umaga at magtatapos ng alas 5 ng hapon. Bukod sa paganda ng kanyang karera at reputasyon sa kanilang probinsya ay naging maayos din ang personal niyang buhay. Ang kanyang asawa ay nagretiro na bilang colonel, habang ang kanyang 2 mga anak naman ay lumalaking maayos. Pero ang lahat ay magbabago noong 2023.
Base sa report na lumabas noong July 23, isang normal na araw lamang yun para kay Dr. Maravich. Pagkatapos niya maghanda ng mga gamit na dadalhin niya sa kanyang opisina, ang doktor ay bumiyahe na patungo sa Cotabato Medical Center. Pero nagtaka na ang kanyang kasambahay nang alas 8 na ng gabi ay hindi pa rin ito umuwi. At para masigurado na wala itong ibang pinuntahang lugar, ay tinawagan niya ang asawa ni Dr. Maravich na nooy naiulat na nasa Baguio. Ang retratong pulis ay agad tinawagan ng mga kaibigan at kakilala ng kanyang asawa, pero ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang doktora. Ilang beses din nilang tinawagan ang cellphone nito pero ito ay nakapatay, kaya alinsunod na rin sa utos ng kanyang lalaking amo, ang kasambahay ay dumulog na sa presinto na matatagpuan sa Rosario Heights 1, Cotabato City bandang alas 11 ng gabi. Ang mga otoridad ay agad umaksyon at hinanap ang doktora. Gamit ang impormasyon na ibinahagi ng kasambahay, sila ay kaagad nakabuo ng dalawang teorya. Una ay maaaring aksidenteng nakulong ang doktora sa silid na kanyang pinagtatrabahuhan. At ang huling teorya ay maaaring ito ay dinukot. At dahil maliit lamang ang kanilang lugar kahit maghahating gabi na, ay nagtungo ang mga otoridad sa huling lugar kung saan ito nakita, ang Cotabato Regional Medical Center. Binuksan nila ang bawat silid sa medical center pero hindi nila ito nakita. Kinabukasan ay nagbahay-bahay sila para humingi ng tulong dahil baka nahagip ng mga CCTV ang doktor na maaaring magbigay sa kanila ng clue sa kinaroroonan nito. Habang hinihintay ang mga datos mula sa mga security cameras sa paligid ng medical center, ang mga otoridad ay nagtanong-tanong din sa mga taong nakatira sa lugar. At pagkalipas ng 3 araw ay nagawa nilang makuha ang kopya ng CCTV na nagbigay sa kanila ng clue na kung ano man ang nangyari dito ay kailangan nilang mag-focus sa gusali nitong pinasukan. Sa kopya ng CCTV na ito ay makikita mo na noong alas 8:30 ng umaga, July 23, si Dr. Maravich ay dumating sa medical center at ito ay matagumpay na nakapasok sa loob. Ngunit ang nakakapagtaka ay kahit nireview na ng mga otoridad ang ilang oras na footage noong araw na yun, ay hindi nila ito nakitang lumabas. Wala pang 24 oras simula nang makumpirma ang pagkawala ng kanyang asawa, si Agustin ay kaagad bumiyahe pabalik ng Cotabato. Sa loob ng 24 oras ay wala siyang tigil sa pagkontak sa lahat ng kanyang mga kakilala sa pagbabaka sakali na merong nakakita kay Dr. Maravich. Pero ni isa sa kanila ay walang nakakaalam sa kinaroroonan nito, na tila ito ay naglaho na lamang na parang bula. Bagamat maraming mga tao ang nagsasabi sa kanya na maaaring si Maravich ay patay na, hindi nawala ng pag-asa si Agustin na isang araw ay makikita din niya ang kanyang asawang buhay. Ngunit ang kanyang pag-asa ay gumuho nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga investigador. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang pumunta sa compound ng medical center. Kahit kinakabahan na hindi maganda ang kanyang masasaksihan, si Agustin ay lakas loob pa rin nagtungo sa nasabing lugar. Doon ay naabutan niya ang hindi niya mabilang na mga taong gustong malaman ang ginagawa ng mga pulis sa lugar. Ayon sa mga otoridad ay bumalik sila sa medical center pagkatapos nilang makausap ang isang witness na pinangalanan nilang Mang Rod. Base sa salaysay ng taong yun, noong July 23 ay wala siyang kakaibang napansin sa kilos ng mga tao sa kanilang lugar. Pero natatandaan niya na isang tao ang humiram sa kanya ng pala. Ibinahagi nito na Nadine ang pangalan ng taong yun. Habang pinaghahanap ng mga otoridad si Nadine, naisip ng mga pulis na siyasatin muli ang loob at labas ng medical center habang maliwanag at merong araw pa. Dahil maaaring meron silang hindi nakita o napansin noong una nila itong siniyasat. At wala pang 30 minuto nang simulan nila ang investigasyon sa lugar, isang parte ng lupa sa labas ng gusali ang nakatawag ng kanilang pansin. Base sa salaysay ng isang pulis na kasama sa pagsisiyasat, ay napansin nila na ang lupa sa parteng ito ay tila bagong hukay lamang. Sa kanilang hinala na kakaiba ang lupa sa parteng yun, ay minabuti nilang kontakin ang scene of the crime operatives. Ang mga ito ay kaagad dumating sa lugar at makikita mo sa video na ito na maingat nilang pinagtulungang hukayin ang lupa. Ilang sandali pa ay umilingasaw ang mabahong amoy na nanggagaling dito. Ipinagpatuloy nila ang paghukay at doon ay nakita nila ang labi ng isang babae. Nang makita ni Retired General Agustin ang bangkay ay positibo niyang kinilala na ang biktima ay ang kanyang asawa nga na si Dr. Maravich na nawawala na ng 3 araw.
Pagkatapos makumpirma na yun nga ang nawawalang doktor, ang mga otoridad ay itinaas ang kaso mula sa simpleng missing persons report at ito ay naging homicide case. Base sa autopsy report sa labi ng biktima, ang doktora ay merong trauma sa ulo na indikasyon na ito ay pinalo. Pero sinabi ng eksperto na ang talagang ikinamatay nito ay dahil sa matinding pananakal. Nang wala silang makuhang impormasyon mula sa pamilya ng biktima na makakatulong sa pagresolba ng kaso, ay sinunod nilang imbestigahan ang mga katrabaho ng doktor. Doon ay nalaman nila na meron palang kagalit si Dr. Marevic na madalas tumawag sa opisina nito. Nagpatotoo din ang sekretarya ng biktima na ang taong yon, bagamat hindi niya kilala, ay talagang bastos at ito ay tumawag sa kanilang opisina noong July 23. Sinabi niya na dahil sa galit ng doktor, kahit hindi pa ito natatapos sa kanyang tanghalian, si Dr. Marevic ay nagdesisyon na umalis ng opisina at umuwi sa kanyang bahay para magpalamig ng ulo. Idinagdag din niya na hindi talaga mahahagip sa CCTV ang pag-alis nito dahil ginamit ng doktora ang sliding door na nasa kabilang bahagi ng gusali. Ang mga investigador ay halos mapakamot na sa kanilang mga ulo dahil ang kanilang investigasyon ay tila magba-back to zero na naman. Pero nag-ibang lahat pagkatapos nilang interviewin ang sekretary ni Dr. Marevic na kinilalang sina Srudin Endayla o mas kilala sa tawag na Nadine. Ayon sa mga otoridad, ilang oras pagkatapos ng initial nilang interview sa sekretary ng doktora, ay kusa itong pumunta sa presinto para akuin na siya ang pumatay sa biktima. Sa video na ito ay hindi lamang inamin ni Nadine na siya ay nagsinungaling sa mga pulis, pero inako niya rin na siya ang mastermind sa krimen. Sa tulong at presensya ng kanyang abogado ay pinayagan ng mga otoridad na ibahagi nito sa media ang kanyang extrajudicial confession pati kung ano ang kanyang motibo. Base sa kanyang salaysay noong umaga ng July 23, 2023, naging maayos ang lahat sa opisina ng doktor. Pero pagkalipas ng 4 na oras, nag-iba ang mood ng 59 na taong gulang na si Dr. Marevic. Ito ay sumigaw at sinabi ni Nadine na inakusahan siya nitong magnanakaw dahil sa di umano'y ang pondo ng asosasyon ay kulang ng 20,000 piso. Iginiit ni Dr. Marevic na tinawagan na niya ang lahat ng mga doktor na miyembro ng asosasyon at sinabi ng mga ito na lahat ng kanilang kontribusyon ay naibigay na nila kay Nadine, kaya dapat ay kumpleto na ang pondo. Kahit paulit-ulit ang kanyang pagtangki ay hindi tumigil sa paninigaw at pagsasabi ng masasakit na salita ang doktor. Kaya sa kanyang galit ay hinintay niya itong mag-break. Habang umiidlip si Dr. Marevic sa loob ng kanyang opisina, ay pinalo niya ito ng martilyo sa ulo at pagkatapos ay sinakal niya ito gamit ang tali. Nang masigurado niyang wala na itong buhay ay nagtungo siya sa bahay ng witness na si Mang Rod. Doon ay humiram siya ng pala dahil sa di umano'y ililipat niya lamang ang mga tanglad na tanim ng doktora sa ibang bahagi. Ngunit ang hindi nito alam ay gagamitin pala ni Nadine ang kanyang pala para ibaon ang labi ng biktima sa bakanteng lote na nasa loob lamang din ng compound ng medical center. Sa CCTV na ito na nakuha ay makikita na bandang 3:00 ng hapon noong July 23, si Nadine ay makikitang lumabas ng gusali na may hawak-hawak na asul na plastic. Pagkatapos ng kanyang pag-amin ay kusang dinala ni Nadine ang mga investigador sa lugar kung saan niya itinapon ang kanyang mga ginamit sa pagpatay tulad ng martilyo. Na-recover din ng mga investigador ang ilang mga personal na gamit ng biktima tulad ng ID, cellphone at wallet nito. Yung nagtulak sa akin para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. Gamit ang kanyang salaysay, si Nadine ay sinampahan ng kasong murder. At noong July 7 ng taong ito lamang ay natapos ang paglilitis. Bukod sa parusang habang buhay na pagkakakulong ay pinagbabayad din ng judge si Nadine ng multa na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.